Komento ni Kyrie Irving, tiyak hindi matatanggap ni Stephen Curry. LeBron James handang mag-pay cut, makasama lang si Bronny James at Warriors playoff contender na. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang teffen.com for more high-quality shoes. Sa paghahanda sa groundbreaking NBA laban sa WNBA 3-Point Challenge sa darating na All-Star Weekend, kung saan haharapin ni Sabrina Ionescu ang basketball legend na si Stephen Curry, nagbahagi sa kanilang mga prediksyon ang mga players ng NBA. Kabilang sa kanila ay sumali na rin si Kyrie Irving na nagpahayag ng suporta para kay Ionescu kaysa sa star ng Golden State Warriors. Dalawang kahangahangang shooter, tunay na mga kahangahangang players. Ayokong insultuhin ang kanilang sining at kung gaano karaming paghihirap ang kanilang inilalaan. Sumusuporta ako kay Sabrina. No disrespect sa iyo, Steph. I love you, big bro. Pero sa parehong oras, siya ang may hawak sa record. Pupunta siya para ipagtanggol ang kanyang titulo at pupunta ka sa kompetitibong mesa upang makita kung kaya mong manalo. Magiging kawili-wili ito. Sa kabila sa kanyang pagpili kay Ionescu, napanatili naman ni Irving ang respeto kay Curry na malumanay niyang tinatawag na Big Bro at kinikilala ang kanyang competitive spirit. Ito ay hindi ang unang pagkakataon na naging underdog si Curry sa mga prediksyon. Pansinin na kahit ang dating kasamahan niyang si Kevin Durant sa unang pagkakataon ay pinili si Curry para manalo. Ngunit isang pampalipas oras na suntok mula kay Steph ang nagtulak kay Durant upang palitan ang kanyang pag-aalay sa panig ni Sabrina. Ang pag-endorso ni Irving kay Ionescu ay nagpapakita sa lumalaking excitement sa paligid sa natatanging kaganapan na ito, kung saan isang star sa WNBA ang diretso na magtutunggali sa isa sa mga pinakadakilang shooters ng NBA. Samantala, pinuri rin ni Curry si Ionescu para sa kanyang mga tagumpay. Kinikilala ang kanyang pag-angat bilang isang WNBA All-Star at ang kanyang impressive performance during sa finals. Sa kabila sa kanilang papalapit na laban, nagpapakita ang mga salita ni Curry ng isang pantay na paggalang at pagpapahalaga para sa mga kontribusyon ni Ionescu sa larong basketball. Binibigyang diin ang kanyang walang hanggan na potensyal at impluensya sa labas at sa loob ng basketball court. Habang lumalapit ang labanang pinakahihintay na NBA kontra WNBA sa 3-Point Challenge, patuloy na lumalaki ang pagkasabik at pag-aabang sa paligid sa kaganapang ito. Sa suporta mula sa mga players ng NBA tulad ni Kevin Durant, Kyrie Irving, at ang acknowledgement mula kay Stephen Curry mismo, ang participation ni Sabrina Ionescu sa kompetisyon ay naglilingkod bilang patunay sa kanyang kahusayan, dedikasyon, at sa growing recognition sa women's basketball ay nagpapatunay lamang na nagagawa rin nilang maglaro sa mataas na antas. Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang posibilidad na si LeBron James ay maaaring sumali sa isang koponan kung sakaling madraft ang kanyang anak na si Bronny James ay nagtampok sa malaking spekulasyon at interes sa buong NBA. Habang patuloy na nagpapakita si LeBron ng kahusayan at napapanatili ang kanyang estado bilang isa sa mga nangungunang manlalaro ng liga, dalawang koponan ang nagmumungkahi sa posibilidad na gamitin ang kanyang pagnanais na maglaro kasama ang kanyang anak bilang paraan upang makuha ang kanyang serbisyo sa isang mababang sahod. Kamakailan lamang ay inilabas ni NBA insider Mark Stein na hindi bababa sa dalawang koponan ang nag-iisip na baka mapapayag si LeBron na pumirma sa kanila kung si Bronny ay nasa roster. Ang pagpapahayag na ito ay nagtulak sa mga discussions tungkol sa posibleng epekto sa ganitong senaryo sa landscape ng liga at sa dynamics sa pagpapagawa ng team. Si LeBron James ay hindi pa tiyak ang kanyang desisyon tungkol sa kanyang player option, kaya't nag-iwan ito sa mga NBA fans kung ano ang kanyang susunod na hakbang, lalo na matapos maglabas ng isang critical na tweet na nagpapahiwatig sa posibleng paglipat sa Knicks at paggamit ng isang towel ng Knicks pagkatapos ng isang kamakailang laro. Sa gitna sa mga umiikot na usapan, sa di pagkontento sa kakulangan ng Lakers na gumawa ng trade sa takdang oras, nananatiling hindi tiyak ang kinabukasan ni LeBron sa Los Angeles na nagpapainit sa spekulasyon na maaaring tinitingnan niya ang pag-alis mula sa purple and gold.
Bagaman ang ideya sa pagkakaroon ni Lebron at Bronny sa parehong uniforme ay walang dudang nakakaakit, may mga praktikal na pagsasaalang-alang na dapat isaalang-alang. Ang bawat front office ay dapat timbangin ng panganib at gantimpala na ipagpatuloy si Lebron. Partikular na dito na mapapabilang ang mga valuable draft assets para makuha ang kanyang anak o si Lebron. Sa huli, nananatiling hindi tiyak ang desisyon tungkol sa kinabukasan sa NBA ni Bronny at ang mga epekto nito sa karera ni Lebron. Gayunpaman, ang nakakagiliw na ideya ng ama at anak na nakipagbahagi sa court sa propesyonal na antas ay tumatak sa imahinasyon sa mga tagahanga at mga analyst. Ang mga huling taon ni LeBron James sa isang koponan ay madalas na sumusunod sa isang pattern ng kawalan, sa katiyakan at spekulasyon tungkol sa kanyang kinabukasan. Ang trend na ito ay unang nakita noong 2009 to 2010 season nang siya ay nasa kanyang huling taon sa Cleveland Cavaliers. Sa kabila sa maraming pagtatanong, nanatiling tikom ang bibig ni Lebron tungkol sa kanyang mga layunin na nagpapalakas sa spekulasyon tungkol sa kanyang susunod na hakbang. Sa huli, inihayag niya ang kanyang desisyon na lisanin ang Cleveland at sumali sa Miami Heat na nagpapakita sa isang malaking pagbabago sa kanyang karera. Ang pattern na ito ay naulit nang si Lebron ay umalis sa Miami Heat. Iniwan niya ang kanyang mga plano sa hinaharap sa malabo na nag-iwan sa mga tagahanga at mga analyst na nagtataka tungkol sa kanyang susunod na destinasyon. Sa kanyang ikalawang pagkakataon sa Cleveland Cavaliers, ang mga usapan tungkol sa kinabukasan ni Lebron ay muling nangibabaw sa mga balita. Sa kabila sa patuloy na spekulasyon, hindi direktang pinansin ni Lebron ang mga chismis, hinayaan ng walang katiyakan na magpatuloy sa buong season. Ngayon habang si Lebron ay natagpuan ng kanyang sarili sa Los Angeles Lakers, tila nagpapakita na muling mangyayari ang kasaysayan. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Habang naging dominado naman ang laban para sa Golden State Warriors nang tinalo nila ang Utah Jazz sa score na 107 to 129, sa unang panimula nag-init si Jordan Clarkson para sa Jazz na nakapagtala ng 18 points sa first half, ngunit nawala ang apoy nito sa second half nang umiskor lamang ito ng 4 points. Isa na rin sa kadahilanan dahil sa mga magagandang depensang ipinakita ng Warriors. Natapos ito ng 22 points para pangunahan ang Jazz sa scoring, Colin Sexton na may 22 points rin. Samantalang sa kabila, nabuhay muli ang Big Three ng Warriors sa panahong umiskor si Klay Thompson ng 26 points para pangunahan ang Golden State na may 6 rebounds. Sumunod si Curry na may 25 points, 6 rebounds at may 10 assists. Draymond Green na may 12 points, 9 rebounds at 7 assists. Matapos ang laban, kitang-kita ang kasiyahan ng team sa panalo. On the left and even that right side, amazing. It's like West Valley. He had 9 threes here in Salt Lake. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.